Magandang umaga po sa lahat at mapagpalang araw po, Kuya Chris. Ako po si Momoy, hindi ko po tunay na pangalan. Nais ko lang pong ibahagi ang kwento na hango sa tunay kong karanasan kasama ang aking matalik na kaibigan na itago niyo na lang po sa pangalang Binsing. Noong mga panahong yon, nagtatrabaho ako bilang kawani sa isang kumpanya sa lungsod ng Lucena sa lalawigan ng Quezon. Mapayapa ang naturang lungsod at tanyag ito bilang sentro ng komersyo sa silangang bahagi ng lalawigan. Kabisado ko na ang mga kali at kasulok-sulukan nito dahil dito na rin ako lumaki at nag-aral. Isang Sabado ng umaga, pumunta sa bahay namin si Binsing, ang aking matalik na kaibigan. Magkasama kaming nag-aral mula elementarya hanggang kolehiyo, kaya parang magkapatid na rin kami. Bukod sa pagiging magkaibigan, magkatrabaho rin kami sa parehang kumpanya, ngunit nasa magkaibang department kami na nakabase. Pare, may nabanggit sa akin ng aking mga katrabaho tungkol sa isang baray na hindi pa raw nila napupuntahan. Sabi nila, magaganda raw ang mga tanawin doon. Sabi ni Binsing nang makapasok siya sa aming tahanan. Saang baryo ba yon? Tanong ko rito habang inialok siya ng tubig. Di ko rin alam ang pangalan eh. Ang alam ko lang, nasa isang liblib na bahagi ito ng lalawigan natin. Sagot niya sa akin. Doon ko napagtantong wala siyang gaanong impormasyon tungkol sa nasabing baryo, maliban na lang sa sinabi ng kanyang mga katrabaho. Bakit mo naman naisipang puntahan ang lugar na yon kung di mo naman pala alam kung nasaan yon? Nangingiting tanong ko rito. Kaya nga gusto ko sanang imbitahan kang sumama sa akin para hanapin natin yon. Para naman kasing sayang kung hindi natin makikita ang magagandang tanawin doon. Pilit nitong sabi. Sa totoo lang, wala naman akong balak na lumabas ng bahay ng Sabadong yon. Gusto ko sanang magpahinga lang matapos ang isang linggong pagsasakripisyo sa trabaho. Ngunit dahil matagal na rin hindi kami nagkasama ni Vincent, naisip kong pagbigyan na ang kanyang alok. Bukod pa roon, tama nga naman ang sinabi nito na para namang sayang kung hindi namin susubukan puntahan ang nasabing baryo. Ay, sige. Sasamahan na kita. Total, wala namang mawawala sa atin kung susubukan nating hanapin yun eh. Wika ko rito. Nabiwanag ang kanyang mukha nang pumayag ako. Salamat pre. Alam kong magugustuhan mo rin ang magagandang tanawin sa bagay niyon. Masayang sabi nito. Dahil wala pa kaming gaanong impormasyon tungkol sa ruta patungo sa baryo, napagpasyahan naming magsimula sa bayan ng Pagbilao. Base kasi sa sinabi ng mga katrabaho ni Binsing, kailangan daw munang dumaan doon bago marating ang paroroonan namin. Pagkarating namin sa Pagbilao, nagtanong-tanong na kami sa ilang mga residente kung alam nila kung saan ang baryong tinutukoy ng mga katrabaho ni Binsing. Ngunit tila walang nakakaalam sa lugar na iyon. Nagtataka kami dahil ang laki na ng bayan ng Pagbilao, pero wala ni isa man lang ang nakakaalam sa baryo. Maya-maya ay naisipan naming magtungo na lang sa baryo ng Tayapas. Hinala namin na baka doon ay may alam sila. Mga bandang 12:00 na ng tanghali nang makarating kami doon. Nagpahinga at kumain muna kami saglit bago muling nagtungo sa mga kalye upang magtanong. Gaya ng nangyari sa Pagbilao, wala ring nakakaalam sa baryo sa mga napagtanungan namin sa Tayabas. Bagaman kahit ganoon, may napansin akong kakaiba sa kanilang reaksyon tuwing babanggitin namin ang baryo. Para silang kinikilabutan sa tuwing naririnig ang salitang yon. Nakalaunan ay napag-alaman ko ang dahilan. Napagdesisyonan naming magpatuloy na lang sa paghahanap. Animoy may humihila sa amin na puntahan ang lugar kahit walang kwentang impormasyon ang aming nalalaman tungkol dito.
Kung tutuusin, napapaisip na rin ako kung bakit ba kami sobrang gigil na makapunta roon. Gayong wala naman kaming kakilala o anumang dahilan para bisitahin ito. Subalit naisip ko rin baka nga iba ang baryong tinutukoy ng mga katrabaho ni Binsing. Siguro nga maganda talaga doon, kaya patuloy kaming naglalakbay ng hindi sumusuko sa paghahanap nito. Pagkalipas ng halos 5 oras na walang tigil ng paghahanap, wala pa rin kaming nakukuhang impormasyon tungkol sa baryo. Napagdesisyonan na naming huminto sandali upang magpahinga at kumain. Nagtungo kami sa isang karinderya sa bayan ng Atimonan. Habang abala sa pagkain, bigla kong naalala na may nakatirang tiyahin sa bayan na yun, si Tia Sela. Ang nakatatandang kapatid ng aking ina. Matagal ko na siyang hindi nakikita dahil sa layo ng tirahan namin. Dali-daling tinawagan ko siya gamit ang aking cellphone para batiin. Malugod naman niya akong binati nang malaman na ako ang tumatawag. Nagustuhan niyang napadaan kami sa Atimonan, kaya imbitado kaming dumalaw sa kanyang bahay. Matapos kumain, ay dumiretso na kami sa tirahan ni Tia Sela. Doon nga kami inalok ng masarap na putot kutsinta na siya mismo ang gumawa. Habang nagkukwentuhan, sinubukan kong itanong kung narinig na niya ang tungkol sa baryong aming hinahanap ni Binsing. Tiya, narinig mo na ba ang isang baryo na hindi pa raw napupuntahan? Pero magaganda raw ang mga tanawin doon. Maingat kong tanong sa kanya. Bigla siyang natahimik at tila nag-iisip. Baryo ba kamo? Anong lugar naman yon? Tugon niya. Yun nga ang problema eh. Hindi rin namin alam kung saan talaga ang baryong yun. Ang alam ko lang, maganda raw ang tanawin doon kaya gusto namin puntahan. Paliwanag ko rito. Maya-maya pa, ay seryosong nagsalita si Tia Sela. Kung baryong hindi ninyo gaanong kabisado, mag-ingat kayo roon. Maraming mga kwento tungkol sa mga malalayong baryo rito na pinupuntahan lang ng mga dayo at madalas hindi na sila nakakabalik. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot habang ipinapaliwanag niya sa amin ang mga kwentong kumakalat tungkol sa baryong iyon. Kaya kung ako sa inyo, umanap na lang kayo ng ibang pupuntahan. Delikado kasi na pumunta sa isang lugar na hindi niyo naman gaanong kabisado. Dagdag pa niya. Tila natauhan si Binsing sa mga salitang binitawan ni Tia Sela. Oo nga naman. Mukhang hindi magandang ideya na ituloy pa natin tong pagpunta roon kung ganun ang sitwasyon. Wika nito. Ngunit sa kabila ng babala, nanatiling matigas ang aking ulo. Imbis na matakot, lalo pang tumindi ang aking kuryosidad tungkol sa baryo. Hindi ko alam pero para bang may humihikayat sa akin na ituloy ang paghahanap dito. Parang naaakit ako ng lubusan na makita kung ano ba talaga ang lugar na ito at kung bakit ganoon na lamang ang epekto nito sa mga tao. Alam kong delikado pero gusto kong malaman kung ano ang misteryosong baryong ito. Kaya kahit labag sa kalooban ni Binsing, pinilit ko siyang hinikayat na ituloy pa rin namin ang paghahanap nito. Halika na pre, tuloy na natin. Malapit na yata tayo. Ramdam ko na malalaman na natin kung nasaan talaga yon. Wika ko rito. Sigurado ka ba dyan tol? Baka naman wala na siyang nagawa kundi sumunod na lang sa kagustuhan ko nang nakitang seryoso ako sa sinasabi ko. Muli naming pinasalamatan si Tia at nagpaalam na bago tuluyang umalis sa Atimonan. Itinuloy namin ang paghahanap sa baryo sa mga kasunod na bayan gaya ng Unisan, Agdangan, Padre Burgos at Pagbilao. Subalit gaya ng nangyari dati, walang makapagbigay sa amin ng direksyon kung paano makarating doon. Kapag naririnig nila ang baryo, para silang kinakabahan o nangangamba.
May iba namang para bang kinikilabutan na lang, pero wala ni isa man lang ang nakapagbigay ng impormasyon sa amin kung paano nga ba talaga makakarating doon. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin kaming naghahanap ni Binsing. Tila may sariling buhay na ang pagnanais na makita ang baryo. Parang na itong isang puwersang humihila sa amin patungo roon na hindi namin mapigilan. At dahil sa puwersang iyon, dumating kami sa isang maliit na bayan na tila nasa pinakaliblib na bahagi ng lalawigan. Hindi ko alam kung ano ang pangalan ng bayan, pero ang alam ko, kakaunti lang ang mga nakatira dito. Pagod na kami nang makarating sa bayang iyon, pero nagpasya pa rin kaming magtanong sa ilang residente roon. Sinubukan kong lapitan ng isang matandang babae na nakaupo sa harap ng kanyang bahay. Aling, may naririnig po ba kayo tungkol sa isang baryong maganda raw po ang tanawin? Mahinahong tanong ko rito. Bigla itong napatingin sa akin ng masama. Anong baryo? Singhay niya. Ewan ko rin po eh. Ang sabi lang po ng kaibigan ko na maganda raw po roon, kaya gusto naming puntahan. Paliwanag ko. Wag na kayong pumunta roon kung ayaw niyang mapahama. Maraming paganig sa baryong yun. Giit dito sa akin. Nagulat ako sa biglang pagbabago ng tono ng kanyang boses. Ramdam na ramdam ko ang pagkabahala sa bawat salita niyang binitawan. Bakit po? May masamang nangyayari po ba roon? Akot na tanong ko rito. Maraming kumakalat na kwento tungkol dyan. Sabi nila, kuta yan ng mga masasamang nila na. Kapag napunta kayo roon, hindi na kayo makakalawas pa ng buhay. Matipid na sagot nito sa akin. Tila ng lamig ang buong katawan ko sa sinabi niya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding takot. Patuloy lang siyang nakatingin sa akin ng nakakatakot habang nagkukwento. Marami ng mga dayo ang napadpad sa baryong yan. At lahat sila naging pagkain ng mga nilalang na naninirahan doon. Kaya umalis na tayo dito at huwag nang magkukumit pang pumunta roon kung ayaw ninyong mapahamak. Babala pa nito sa akin bago dali-daling pumasok sa loob ng kanyang bahay. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko habang pabalik sa kinaroroonan ni Binsing. Sinubukan kong ibahagi sa kanya ang sinabi sa akin ng matandang babae, ngunit ayaw niya akong paniwalaan. Imposible. Paano may mga ganyang nilalang doon? Baka nahuli lang ng alterasyon ng matandang yon, kaya nag-aharyo kay Nate. Natatawang sabi nito. Pero pare, mukhang seryoso nga siya sa sinasabi niya eh. Ramdam na ramdam ko ang takot niya habang nagkikwento tungkol sa lugar na yun. Parang may nangyayaring masama talaga sa kanya noon. Pagtutol ko rito. Subalit hindi niya ako pinansin at salip ay muling nagyaya na magpatuloy sa paghahanap. Malapit na tayo pre. Ramdam ko na. Tignan mo yung daan. Parang patungo na sa isang baryo oh. Halika na't puntahan na natin. Lapit na natin eh. Wika nito habang itinuturo ang daang tinutukoy. Sa kalagitnaan ng aming pagtatalo, may lumapit sa aming dalawa na mukhang residente rin ng bayan. Naririnig ko ang pinag-uusapan nyo tungkol sa isang baryo, tama? Kapag ang baryong hindi pa ninyo napupuntahan pero gusto nyong pumunta, mag-iingat kayo. Baka sa uli hindi na kayo makabalik pa. Pabala nito sa amin. Dahil dito, napaisip ulit si Binsing at tila napatunayan na may katotohanan nga ang sinasabi ng matandang babae at ng mga iba pang nagbabala sa amin. Alam mo pare, tama sila. Napakadelikado ng sitwasyon. Para na rin tayong papasok sa isang tuloy na hindi natin alam kung may laman ba o wala. Wika niya sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng babala at kahit na alam kong lubhang mapanganib, hindi ko pa rin magawang talikuran ng pagnanais na makita ang baryo.
Sa halip, para akong lalong hinahamon na pumunta roon. Kaya't sa uli, napilitan na lang ulit sumunod si Binsing sa kagustuhan kong ituloy ang paglalakbay patungo sa paroroonan na iyon. Matapos ang halos isang oras na biyahe mula sa bayan, narating din namin ang aming paroroonan. Kitang-kita namin ang baryo mula sa kinaroroonan namin. At tulad ng inaasahan, napakaganda ng tanawin mula roon. Kulay asul ang kalangitan at malinaw ang sapa. Luntian ng mga kabuntukan sa paligid. Para talagang isang mahiwagang lugar na sariling mundo. Tama nga ang sabi ng mga katrabaho ko, ang ganda talaga rito. Nasisiyahang wika ni Binsing. Hindi ko maikakaila na namangharin ako sa naghihintay na tanawin sa baryong iyon. Subalit sa kabila nito, may pakiramdam akong hindi maganda na biglang dumapo sa aking dibdib. Hindi ko maintindihan pero para akong may kaba na pumupuno sa akin habang patuloy kaming lumalapit sa baryo. Pagpasok namin sa baryo, napansin ko agad na tila walang tao roon. Walang makikitang residenteng naglalakad sa mga kalye o nagtatrabaho sa mga sakahan. Tahimik at tila misteryoso ang buong lugar. Bakit walang tao rito? Parang ghost town. Nagugulumihan ang tanong ni Binsing. Ewan ko rin, pero maganda nga talaga dito. Tignan mo oh, parang nasa painting lang tayo. Sagot ko habang itinuturo ang malapastel na kulay ng kalangitan at kabundukan. Napagdesisyonan naming magpahinga muna sandali sa ilalim ng isang malaking puno dahil sa pagod na nararamdaman namin sa mahabang biyahe. Inilabas namin ang aming mga pagkaing dala at doon kumain. Habang abala kaming kumakain, bigla kaming napalingon sa isang ingay na narinig. Tila may mga tauhang paparating. Agad kaming napatayo at tumakbo palayo upang magtago. Hindi namin alam pero para kaming kinakabahan ng oras na iyon. Mula sa aming taguan, nakita naming isang grupo ng mga kalalakihan na pumasok sa baryo. Sa unang tingin pa lang, mukha na silang mapanganib. Matatalim ang tingin nila at may bitbit silang mga sandata. Maya-maya pa ay nagsalita ang isa. Nararamdaman kong may ibang tao rito. Siguradong may bagong huling napadpad dito. Napatigil kami pareho ni Binsing sa narinig. Hindi kami makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Anong ibig sabihin niyang may bagong huling nandito? Hindi ko maiwasang mamuo ang takot sa aking kalooban. Baka katikin na naman tayo mamayang gabi. Natatawang sagot ng isa pang kalalakihan. Nanlalamig na ako sa naririnig habang naglalakad sila palayo. Hindi ako makapaniwala na ganito ang kalalabasan namin. Hindi ko alam kung ano man ang kanilang plano, pero sigurado akong hindi maganda ang mangyayari. Pagkalipas ng ilang minuto, nagdesisyon na kaming lumabas ni Binsing mula sa aming taguan at hanapin na ang daan palabas ng baryo. Gusto na naming umalis doon ng agaran. Subalit bago pa man kami makalayo, biglang may tumabig sa likod ko na itinagulat ko. Napalingon ako at nakitang may isang kalalakihan na nakangising nakatayo roon na may dalang patalim. Saan kayo pupunta? Huwag nang magmadali at mag-enjoy lang dito. Nakakatakot na wika nito. Patawarin niyo po kami kung nagkamali man kami ng daan. Hindi rin namin sinasadyang mapadpad dito. Nanginginig kong sagot. Nako, delikado nga naman para sa inyo na nandito kayo. Alam ba ninyo nga, ito ang baryo ng aming tribo. At lahat ng dayo rito ay nagiging pagkain namin. Mas nakakatakot pang sabi nito. Dahil sa sobrang takot, bigla akong nawalan ng malay. Ang huling natatandaan ko
ay ang matandang babae at ang iba pang nagbabala sa amin tungkol sa mapanganib na baryong ito. Sana ay pinaalalahanan ko pa si Binsing tungkol dito bago kami pumunta. Nang magkamalay at nagising ako sa kalagitnaan ng gabi, napaupo ako sa isang puno at nakatali ang aking mga kamay at paa. Sa tabi ko ay si Binsing na ganon din ang kalagayan. Sa harapan namin, kitang-kita ang buong tribo. May hawak silang mga sandata at patalim. Naghahanda na sila para sa isang ritual at nanlalamig ako sa kakaisip na baka kami ni Binsing ang ihahandog nila. Isa-isa silang nagsalita habang nakapitig sa amin. Narito na ang aming handog sa inyong lahat. Sana ay magustuhan ninyo ang mga bagong dumating nating bisita. Tila ba hindi sila tao? Mukha silang mababangis na hayop na handang lumapa sa amin ni Binsing sa anumang sandali. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata nang maramdaman kong papalapit na sila sa amin. Alam kong tapos na ang aming buhay. Sandali, ihintay. Huwag ninyo kaming kainin. Pilit kong sambit nang mapansin kong papalapit na sila sa amin ni Binsing. Napatigil sila at napatingin sa akin. At bakit naman hindi namin kayo kakainin? Tanong ng isa sa kanila. Pwede po ba naming makuha ang inyong awa? Patawarin niyo po kami sa pagpasok namin dito nang walang pahintulot niyo. Hindi rin po namin alam delikado pala dito. Nanginginig kong paliwanag. Tumawa lang ang isa ng malakas sa sinabi ko. Paano naman kaming bubuhay kung patatawarin lang namin kayo? Kailangan namin kayong kainin. Napalunok ako nang marinig ko yun. Hindi pala sila basta-basta magpapatawad. Mukhang piyak na ang kamatayan naming dalawa ni Binsing. Nanginginig ako habang tumitingin sa mga matatalim nilang sandata. Pero paano naman po ang aming mga pamilya? Sino ang mag-aalaga sa kanila kapag nawala kami? Tanong ko. Umaasa na mababago ang isip nila. Ngunit sa halip ay lalong lumakas ang halakhak nila. Anong pamilya ang sinasabi mo? Wala na kayong makikitang pamilya pagkatapos nito. Naiiyak na ako sa sobrang takot at lungkot. Hindi ko mapigilang isipin ang aking ina na mag-iisa na lang kapag nawala ako. Paano na ang kanyang mga gamot at pang-araw-araw na pangangailangan? Sino na ang magpaalaga sa kanya? Nakita kong naiiyak na rin si Binsing sa tabi ko. Siguradong naisip na rin niya ang kapalaran ng kanyang sariling pamilya. Sabay kaming umiyak dahil alam naming pareho na wala ng pag-asang makaligtas pa kami. Maya-maya pa ay lumapit sa amin ang pinuno ng tribo. Tumahimik kayong dalawa dyan. Huwag na kayong umiyak. Sa halip, magpasalamat kayo dahil kayo ang aming pinili para ihandog sa aming mga ninuno. Habang papalapit ito, napansin ko na may tumumba sa kanyang bulsa. Mukhang isang sumisnipe iyon at bigla kong naisip na baka may pag-asa pang makaligtas kamay kung makakamtan ko lang yon. Kaya kahit natatakot, pilit kong tinignan ng mga mata ng pinuno habang papalapit ito sa akin. Hinawakan niya ang aking baba at iniangat ang aking ulo upang pagmasdan ang aking muka. Lalong lumakas ang kabob ng aking dibdib. Sigurado akong masarap itong binata na ito. Malambot ang kanyang balat. Nakakaloka ang wika nito. Sa pagkakataong iyon, lingid sa kanilang kaalaman na natanggal ko na ang aking pagkakatali sa kamay at paa. Mabilis ko siyang niyakap at ninakaw ang Swiss knife na nasa kanyang bulsa. Nabigla siya sa aking ginawa at agad akong tinulak palayo. Sa wakas, nasa akin na ang susi ng aming kaligtasan. Akin na yan. Sigaw ng pinuno
nang makita na nasa akin na ang kanyang Swiss knife. Subalit mabilis kong inilipat iyon sa aking likod bago pa man niya ito maabot. Hindi. Hahayaan ba namin na kainin mo kami ng buhay? Pasigaw kong tanong. Napatingin siya sa mga kasamahan niya. Sige, hayaan na muna natin silang mabuhay ngayong gabi. Pero bukas, tiyak na sa tiyan niyo mapupunta ang dalawang yan. Nakakaloko nitong sabi. Babalikan namin kayo bukas para ipagpatuloy ang aming pagdiriwang. Nangingising sagot pa ng isa pang kalalakihan. Habang papalayo sila, dahan-dahan kong tinanggal ang tali sa mga kamay at paa ni Betsing gamit ang Swiss knife. Halika na pre, tumakbo na tayo rito. Umalis na tayo. Ulong ko rito. Tumakbo kaming palabas ng baryo patungo kung nasaan ang aming mga motosiklo. Umaasang nandoon pa yon. Napansin kaming tumatakbo ng mga kalalakihan kaya't sumigaw sila. Narinig namin ang malalakas nilang hiyaw habang tumatakbo kami ng matulin patungo sa kinaroroonan ng aming mga motosiklo. Salamat sa Diyos dahil nandoon pa nga iyon. Sa sobrang takot at desperado na kaming makaalis, muntik na kaming bumangga sa pagmamadali naming pinaandarang makina. Bumilis ang tibok ng puso ko habang papalayo kami. Naririnig pa rin namin ang sigaw ng mga kalalakihan sa likod namin. Lalo lang naming binilisan ni Pinsing ang pagtakbo. Buti na lang at mabilis kaming nakaalis sa baryo bago pa kami maabutan ng mga yon. Matapos ang ilang minuto, nawala na rin sa paningin at pandinig namin ng mga kalalakihang humahabol sa amin. Makalipas ang halos isang oras, nakalabas na rin kami sa baryo at nasa kalagitnaan na ng kagubatan. Huminto muna kami saglit upang makahinga at magtungo na sa susunod na bayan. Salamat at nakaligtas tayo doon pare. Akala ko talaga hindi na tayo makakalabas ng buhay doon eh. Nanginginig kong wika kay Pinsing. Oo nga, buti na lang at napansin mo yung Swiss knife na yon. Kung hindi tiyak na pagkaing handog na talaga tayo sa tribong yon sa kanilang mga ninuno. Sagot nito habang nanginginig din ang boses. Sa wakas ay naglabas na kami ng baryo at patungo na sa susunod na bayan kung saan namin ipaparada ang aming mga motosiklo. Patuloy pa rin kaming nanginginig ni Pinsing sa nangyari. Hindi makapaniwala ang aming mga sarili na nakaligtas kami sa kamay ng mga taong iyon. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, biglang may bumagsak na malaking puno sa harapan namin. Dahil dito, napilitan kaming huminto at humanap ng ibang daanan palabas ng kagubatan. Habang naghahanap kami ng daan, bigla kaming napalingon nang may marinig kaming mga yabag ng takbo. Sa aming gulat, napansin naming papalapit sa amin ng mga kalalakihan mula sa tribo. Galit na galit ang mga mukha nila habang hawak ang kanilang mga sandata. Ayun sila, huwag ninyo kakayaang makatakas. Sambit ng isa habang itinuturo kami ng galit. Dali-dali naming binilisan ni Pinsing ang pagtakbo gamit ang aming mga motosiklo. Subalit tila mas mabilis sila kaysa sa amin dahil unti-unti na nila kaming nalalapitan. Isang bagsak lang ng patalim namin sa likod nyo, magiging handog na kayo sa aming mga ninuno. Banta ng pinuno habang nakangising umaalsa ang mga sandata nila. Sa takot, napaikot kami papuntang kaliwa na napakahirap daanan dahil puno iyon ng mga malalaking bato. Pero wala na kaming magagawa kung hindi ang magpatuloy sa pagmamaneho sa napipilitang daan na iyon. Mabuti na lang at dahil sa mapanganib na daan, napilitang huminto ang mga kalalakihan sa paghabol sa amin. Subalit patuloy pa rin silang nangongotya at nang iinsulto. Magtago lang kayo dyan. Pag nahuli kayo namin,
Napakahabang kahihiyan at kasakitan ang naghihintay sa inyo bago namin kayo isakripisyo. Mas lalong nakakatakot na banta nila dahil doon lalo lang naming iginit ang pagtakbo hanggang marating ang daang nagdadala palabas ng kagubatan. Sa wakas, nakawala na rin kami at napalitan ng konkreto ang putikang lupa. Huminga kami ng maluwag nang makitang nagawa na namin silang talikuran. Pero alam naming mas delikado pa rin na bumalik sa baryong iyon dahil tiyak na hinihintay lang nila kaming maipit ulit. Nagpatuloy lang kami sa pagmamaneho patungo sa bayan kung saan ipaparada na namin ang aming mga motorsiklo at saka uuwi na. Hindi na namin balak pang bumalik pa sa nakakatakot na baryo. Pagod na pagod kaming nakauwi ni na Vincent, ngunit nagpapasalamat din kami dahil nakaligtas kami sa pinakamalupit na karanasan sa aming buhay. Hindi makapaniwala ang aming mga magulang sa kwento namin tungkol sa nangyari. Nako, sinasabi ko na nga ba sa inyo na huwag kayong pupunta sa lugar na hindi nyo kabisado. Buti na lang at nakauwi kayong buhay. Sabi ng aking ina habang niyayakap ako ng mahigpit. Oo nga po, Nay. Salamat po talaga at nagising ako sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Kung hindi dahil sa inyo, malamang patay na kami ni Binsing ngayon. Sagot ko rito. Ikinuwento ko rin kay Tia Sela ang nangyari nang tawagan ko siya kinabukasan. Siya na mismo ang nagdala sa akin sa baryo noon, pero hindi ko sinabi kung saang parte iyon para hindi na magtagusto pang pumunta roon ng kahit na sino. Naku iho, salamat at nakaligtas kayo sa mga taong yun. At mabuti na lang din hindi ko alam kung saang parte ng lalawigang nandoon ang baryong yun. Baka may makapunta pang iba roon at hindi na makabalik. Nako, nakakatakot. Nanginginig pa ring boses ni Tia Sela sa kabilang linya. Tinawagan ko rin ng matandang babae na una kong nakausap tungkol sa baryo. Ang pinakaunang nagbabala sa amin tungkol sa mapanganib na lugar na yon. Bakit na nga naman naligtas kayo? Kung hindi, malamang hinahanap na lang kayo ngayon ng inyong mga mahal sa buhay. Sana ay matutong na kayo sa nangyaring ito. Maikling wika lang nito bago ibaba ang telepono. Hinding-hindi na kami babalik pa sa baryong iyon kahit kailan. At hinding-hindi na rin namin kakalimutan ang pinakamalupit na karanasang dumapo sa aming buhay na muntik nang makuha ang aming mga hininga kung hindi dahil sa Diyos na nagligtas sa amin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Marami pong salamat sa pagbasa nito at sa mga nakinig. Ang inyong kaistorya, Momoy. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.